Naging sentro ng kontrobersya si Atasha Mulak matapos mapiling gumanap bilang Ani Batumbakal sa musical adaptation ng iconic na pelikula. Alamin kung bakit umani ng magkahalong reaksyon ang kanyang casting at naging mainit na usapin sa social media. The Philippine Showbiz List presents Atasha Mulak deserving ba talaga sa role bilang Ani Batumbakal? Atasha allegedly not seen at open auditions. Bida si Atasha Mulak bilang pangunahing karakter sa Bongga Kaday, The Ani Batumbakal musical kung saan binigyang buhay niya ang karakter ni Ani Batumbakal. Ang naturang papel ay unang ginampanan ng yumaong national artist na si Nora Honor sa klasikong pelikula noong 1979. Kasama ni Atasha ang kanyang lola na si Elvie Gonzalez sa ginanap na media conference kamakailan. Inamin ni Atasha na matindi ang kanyang kaba bago humarap sa media dahil ito ang unang pagkakataon na kakanta siya ng live sa publiko. Dahil dito, halos hindi na umano siya nakatulog sa sobrang pananabik at nervyos. Todo suporta rin ang pamilya Mulak sa pagbabalik teatro ni Atasha. Ayon kay Atasha, mahigit 300 auditionees ang nakasabay niya sa pag-aagawan sa pangunahing papel. Ilang buwan din umano siyang naghanda para sa audition sa pamamagitan ng pagsailalim sa workshops sa pag-awit, pagsasayaw, at pag-arte. Nag-research din siya tungkol sa karakter ni Ani Batumbakal at sa iconic na awitin ng grupong Hotdog upang mas maunawaan ang papel. Ikwinento rin ni Atasha na lalo siyang kinabahan sa callback audition dahil naroon na ang isa sa kanyang magiging leading man na si Sam Concepcion. Bukod dito, kinailangan din niyang matutunan ang isang dance routine sa mismong araw ng callback. Aminado rin siyang nakaramdam siya ng pressure sa pagganap sa iconic na karakter kaya nangako siyang ibibigay ang kanyang buong kakayahan para sa proyekto. Gayunman, umani ng iba't ibang reaksyon online ang pagkakapili kay Atasha bilang Ani Batumbakal matapos itong ibahagi sa social media. Kasabay nito, naging usap-usapan din ang umano'y proseso ng pagpili ng mga gaganap sa naturang production. Sa comment section ng isang post, isang netizen na nagsabing naroon umano siya sa buong 2 araw ng open call auditions ang nagbahagi ng kanyang obserbasyon. Ayon sa kanya, hindi niya nakita si Atasha sa alinman sa 2 araw ng audition. Iginiit din ng netizen na hindi umano dapat mabaliwala ang pagsisikap ng mga aplikanteng pumila, naghintay, kumanta at sumayaw para mabigyan ng pagkakataon. Dagdag pa niya, kung nagkaroon man ng hiwalay na audition o pribadong casting para sa ilang kalahok, isa na umano itong ibang usapin. Gayunman, batay sa kanyang personal na karanasan sa open auditions, sinabi niyang wala roon si Atasha. Atasha was seen by Gimby at the callback. Matapos ang mga kumalat na pahayag na umano'y hindi nakita si Atasha sa 2 araw ng open auditions para sa Ani Batumbakal, nagbigay ng ibang bersyon ng pangyayari ang theater actress na si Gimby de la Cruz. Ayon kay Gimby, personal umano siyang naroon sa callback audition at nakita niya mismo si Atasha sa naturang casting. Dahil dito, taliwas ang kanyang pahayag sa naunang komento na nagsabing hindi dumalo si Atasha sa open call auditions. Samantala may isa pang netizen na nagkomento at nagsabing posible umanong hindi namukhaan si Atasha sa nasabing auditions. Dagdag pa ng netizen, tila hindi na umano kailangang gumawa o palakihin pa ang issue. Atasha appeared in open call audition photos. Nagbigay ng suporta si entertainment editor at columnist na si Salve Asis kay Atasha matapos itong masangkot sa usapin kaugnay ng kanyang pagkakapili bilang Ani Batumbakal. Ayon kay Salve, hindi dapat bigyan ng maling kulay ang issue dahil mayroon umanong resibo o patunay na dumaan sa audition si Atasha. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang, "Huwag mang intriga, may resibo ang audition ni Atasha." Samantala, ibinahagi rin ang pahayag ni Melvin Lee, Pangulo ng PETA at Program Director ng PETA Plus, na nagpaliwanag kung bakit naging karapat-dapat si Atasha para sa nasabing papel. Ayon kay Melvin, naging kahanga-hanga ang naging audition ni Atasha dahil naipakita nito ang kanyang husay sa pag-awit, pagsasayaw at pagganap sa stage. Aniya, kapansin-pansin din ang natural na chemistry nito sa mga lalaking artista at ang maayos nitong pakikibagay sa ensemble ng mga triple threat theater performers. Dagdag pa ni Melvin, taglay ni Atasha ang karisma, init ng personalidad at kakaibang dating na kinakailangan para sa karakter ni Ani Batumbakal. Bukod dito, sinabi niyang mayroon din itong tamang imahe
at presensya upang maging kapani-paniwalang manguna sa production. Sa kabuuan, iginiit ni Melvin na napatunayan ni Atasha sa kanyang audition na isa siyang matibay na pagpipilian para sa naturang papel. Atasha drew mixed reactions. Hati at may matinding debate ang reaksyon online sa pagpili kay Atasha para gumanap bilang Ani Batong Bakal sa upcoming musical na Bongga Kaday, The Ani Batong Bakal Musical. Habang marami ang nasasabik sa kanyang bagong proyekto, umani rin ito ng matinding pambabatikos mula sa mga kritiko at netizens. Sa panig ng mga puna at negatibong reaksyon, mariing binatikos ng mga netizens ang isyu ng nepotism dahil anak si Atasha ng mga batikang artistang sina Aga Mulak at Sherlyn Gonzalez. Marami ang nagkomento na mas marami sanang ibang theater actors na mas deserving at may angking talento ang dapat na nabigyan ng pagkakataon. Bukod dito, may mga pumuna rin sa kanyang kakayahan sa pagkanta at pag-arte matapos lumabas ang kanyang mga promo video at live singing sample sa media conference, kung saan sinabi ng ilan na hindi pa ito pasok sa mataas na standard ng musical theater. Pinuna rin ang kanyang pagiging konyo o pagkakaroon ng English twang na taliwas sa orihinal na masa vibe ni Ani Batong Bakal na kilala bilang isang kikay at bakya na tindera mula sa Frisco. Sa kabila ng mga kritisismo, bumuhos din ang suporta at positibong reaksyon mula sa kanyang mga fans na pumuri sa kanyang natural na karisma, ganda at pagiging masayahin na swak sa karakter. Ipinagtanggol din siya ng kanyang mga supporters at ng mismong production sa paglilinaw na dumaan si Atasha sa matinding proseso ng open auditions at hindi lang basta ibinigay sa kanya ang papel. Pinuri rin ang kanyang determinasyon na mag-aral at mag-ensayo para mas mapabuti ang kanyang pagtatagalog bukod sa katotohanang may karanasan na rin siya sa theater noong bata pa siya nang gumanap siya sa lokal na pagtatanghal ng The Sound of Music. Nakatakdang ipalabas ang musical sa Newport Performing Arts Theater ngayong September 2026.